So, karon na mga kautulan, balik kita sa lesson na tumitunan last Sunday, if not for Calvary. Okay? Kung hindi tungod mga kautulan sa krus sa Kalbaryo, magkasilig ko sa kanya sa inyo, kaya sa Religan de Domingo, you can ask yourself, di na yan ako subok. What could I be? Huh? If not for Calvary, what could I be? Today. Diin ay han ako subong adlaw kung hindi tungod sa ginhimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, sobra na 2,000 katuig ang nakaligan. Ining ginhimo karon sa mga tao, mga kauturan ng mga pagano, that is not biblical and that is not scriptural. Ining mga ginahimo nila pagpataltal kag sakripisyo, mga kauturan, that is blasphemy and that is an insult to the living God. Amen? Kaya saling ni Kristo, ginhimo ina once and for all. It was complete. Nothing has to be added. Nothing has to be subtracted. May mga tao yan na gusto nila sundon ang ginhimo ni Kristo dito sa cross. Habang hindi nila mahimo. Why? Mga kautulan, the Bible tells us He suffered once and for all. Kag hindi na dapat sulit-suliton, kaya wala sila tao mga sunod sila. Amen? Pero ang mga tao, nagpataltal ganit, pero dito sa Bataan, ang nagpataltal ito, babae. Ha? Babae ng Australiana. Mapalansalan siya. Ha? Oo. Huwag diri sa pwede, diri sa Negros, kung diinding may mga tal-tal-tal sa kanis, meron, why? Ginahimo nila ng kalaglawan. Ginahimo nila ng pagpakahuya. Kaya ang ilang ginhimo, hindi man biblical, hindi man scriptural. Okay? Anything that is not scriptural is not of God. Ha? Tandaan mo gina yan. That's why anything that you do, mga kautulan, if it is scriptural, it should be backed up with the word of God. Unang pinaka-importante. So, at makita nila, if not for Calvary, where could I be? Where could you be? Ha? Di na yan kita sumong kung hindi tungod sa krus sa Kalbaryo. Kung hindi tungod sa ginhimo ni Kristo dito sa cross, sobra na 2 katuig ang nakaligan. Kami sobra sabat sila, what kind of life? Ano yung klaseng kamoy may ara kita? Ano yung klaseng paglaong may ara kita sining kalibutan? Wala. That's why sining Apostol Pablo, kung ang atong pagtuo kagalta, ha? Kung hindi ba nagtinuod na si Kristo na ba namatay, kagilubong, kaglabanhaw, ang atong pagwali, what ulos? But thank God He died. Thank God He was buried. Thank God on the third day, He rose again from the grave. Amen? Kag amo na naghatag gahom, kag kalayo, kag buhi na paglaom naton mga kautulan sa sining kalibutan. Ha? Ang atong paglaom wala yan sa mga bag-o, mga politiko, mga magtuhaw, pinakadlaw sa lason niya eleksyon. Ha? Kaya mga politiko yan, they can promise many things, but they cannot fulfill. Ha? Muna mga politiko mo, mahilig magsaat, kung di mo tuman. Why na sila ya? Word of honor, basta magkahambalan na sila ya, and they do not care. Pagkahuman sila, basta importante, ara na sila sa poder, and they're going to forget everything. Why? Ang ilang na pagpungko, that is for mga kautulan sa ilang kawalingon, what they can get out of the country. Ha? Okay? Sa mga kautulan, di ka makasalig sa politika, sa politicians. But we can put our trust in the living God. Amen? Ang ginuya, hindi magpensa to. Amen? Ang ginuya, hindi magpabaya. He will never leave us to forsake us. We thank God, mga kautulan, that God give us leaders. Pero mga kautulan, we need to pray for them. Why? They're just human. Malipat ina sila at kongkisa. Ilabinagid kung mabusog na mga kautulan, they will forget and will become selfish and self-centered. That's why we need to pray for them. So mga kautulan, if not for Calvary, what kind of life do we have? What could I be if not for Calvary? What kind of hope do I have in this world? Mga kautulan, we speak about Calvary. Many times, sulit na kung naghambal kita Calvary, mga kautulan, it speaks of real love. Matutod na gugma. He died, mga kautulan, on that cross, not just to be a hero, but to be a savior of the world.
It speaks about real love. It speaks about the sufferings that could not be surpassed by anybody. Pag antos ka wala, si may magkatupungkad magasunod. It speaks about the victory. On the cross, mga kauturan, Jesus Christ conquered, He conquered death. Hello! He conquered niya ang kamatayon. Kaya ang impirno gikonquer niya. That's why, mga kauturan, ay ginsinggit, it is finished. Why? Mga kauturan, salvation has been completed. Amen? Nothing has to be added, nothing has to be subtracted. And it speaks about assurance. Kasiguruhan. Nga kung ikaw arara kay Kristo Jesus, mga kauturan, sila yung Apostol Pablo, neither death, nor life, nor principalities, nor powers, nor things to come. Mga kauturan, shall be able to separate us from the love of God. What an assurance we have. He that hath the Son of life, and he that hath not the Son of God, hath not life. That's why sila nga these things have I written unto you. That you believe in the name of the Son of God. Kag nagsaling niya, kag magkaibalo ka, na ikaw may kinabuhi, nga walay katapusan. Amen? Muna mabala na ito, may isip na kaibalo ka, na kamo mapalangit na kung mapatay, because of the word of God. Some people will ask, nga nakasiguro ka mo? Pamagutan niyo si pastor. Nga nakasiguro ka, tungod siling nila. No. There are three things in the Bible that will assure us nga kung namantot ang tao, why isip na kasiguro ka mo, kung napatay ka mo, langit na yung Korean, mga kauturan is very simple. Number one, because of the word of God. Number two, because of the witness of the Holy Spirit. And number three, because of the life that you possess. Amen? But kung kinabuhay, the new life that you possess, hindi niya mahimo ng isang sino ng tao. The new life that you have in Christ, mga kapatid, it's only God who can do it. Amen? Amo na yung Bible, nagkapamato. Amo na lang ng tao, may kapati sa Biblia. Mga kapatid, hindi na sa siguro. Then ikanwa, the witness of the Holy Spirit. Ang pagpanagsyon sa walang Espiritu na kita nangin anak sa Diyos. What is true word? So assurance. Then when you speak about Calvary, it speaks about freedom. Kaya mo yan, now I am free, free, free. Amen? Freedom. Sa una na kita sa pagyulipon sa sala, ginisklabo kita sa sala, ginisklabo kita ni Satanas, sa nagkalaynay na butang, sa sinikalimutan, kagisa na sila, kaya pag-isklabo sa aton, ginisklabo kita sa reliyon. Amen? We're in bondage of religion. Ang reliyon ang nagagat po sa aton. Pero salamat mga kauturan, si Kristo nagkarit to destroy the works of darkness and to give us freedom. That's why sila ni Pablo, we are set free. If you are in Christ, that's why sila niya, the liberty that God has given us. Inagkaiwayan na ginata sa Diyos. Wala sa reliyon, sinikalimutan makahilway sa Diyos. It's only Christ who can give us liberty. Amen? Freedom. And then, mga kauturan, if not for Calvary, I would like to stick three things. If not for Calvary, ano yan ang atong sitwasyon ko? What kind of life do we have? What will be our situation? Ano yan ang atong kailangan? If not for Calvary. Now, mga kauturan, number one, if not for Calvary, I am living a life of uncertainty. Kung hindi tungod sa krus sa Kalbaryo, kung hindi tungod sa pag-antos ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, sobra na duwag kalibog na ito'y nakaligad, mga kauturan na kakabuhi kita na walay kasiguruhan. We are living a life of uncertainty. Mula mga tao, pamangkuton mo, what if you are going to die today? Are you sure of heaven? Without doubt in your heart, 100%. Ano sabat sa tao? Depende. I'm not sure. Ambot lang. Wala tao makasiguro. Why? Ignorance. Irisat mga kauturan na kadamo sa mga tao nga naidukar sa nagkalain-lain na kurso sa
sining kalibutan. Like for example, tanan nga libro posible na basa sa mga lawyers. Di kan defense ang kaso at mapadaog nila. But sad to say, mga kautran, pag-abot sa Biblia, they have not given the time to read the Bible. Why nila natagag importansya sa Biblia? Why sila panahon na mati kag magbasa sila? Why? They are more concerned, mga kautran, sa mabutang sa sining kalibutan. Nalipatan nila nga siya may aras sa kalag that one day, whether he likes it or not, he's going to face God in eternity. Amen? Tanahan mo lang, tao ay panahon sa Diyos. Ang panahon sa tao aras sa negosyo. Ang panahon sa tao kisama, may tao talaga siguro na dito lang sa iban. Dito sa bukid. While we were eating, kaya na sa gaga sila ni Jimayma sa akin, Miss Mayma, grabe pa no, ang tao ka tinigit kaso mo. Sugilan mo ang tao, tig-anagid kayo, sila kong we are in the last days. Whether you like it or not, mga kauturan, sila nga Pastor Pablo, sayang panahon sa una, ang lakas sa panahon nakita niya, kag sila nga Pastor Pablo, in the last days. Perilous time shall come. Ang mag-aluyos kag mag-alatlok at yun, mag-abot, nga naman, ang tao, mga kauturan, they do not care about spiritual things. Hindi sila interesado sa mabutang espirituanon. Ang ilang concern, ang ilang sentro sila pag tinabuhi, mga kauturan, material na mabutang. Ang magagawang espirituanon na mabutang, negosyo na. Dalam ng Biblia, reliyon naman. Tao yung magkikita mga soul winners, magsaka nila malay, manuktok silang titahan, kag maghatag balasaw para sa ilayag disturbo na. One day, God will recall everything, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year, that God abused somebody na magbisita sa malay, kag manuktok na magsugit sa punong sa Diyos. Bakit sa ito sa inyo nag-interested? Mula pila ng mga radyo at yun, before ka itagbong sa linaw ng kalayo, naging tawag lake of fire. Before you are going to be thrown into the lake of fire, God will shield you everything, the opportunity and the time, ang mga kagyunan na ginhatag sa Diyos sa imo, na may arat na tani kagyunan, na magbatong kay Kristo, mamati sa pulong sa Diyos, but you are not interested. Why? Because nahuya ka kung ano yung sa tao. Isa. Kaya magkabuhi natin, hindi lang sa sining mga bagay material. Ang material na mga bagay temporaryo lang na. Ang atong kabuhi temporaryo man, I do not know when are we going to die. Last year, speaker natin, Vice Mayor sa Escalante. Namulong-pulong. Vice Mayor. Kag nagamot ang panahon ng Vice Mayor, why nahida? Kano siya? Napatay. Napatay ang Vice Mayor. That's why in the Bible, one day na mga tao na mag-indog sa kumanan sa Diyos, small and great, will stand before God. Ay iba sila governors, ay iba sila mayors, ay iba sila congressman, ay iba sila kings, ay iba sila presidente, ay iba sila businessman. Mga kautran, they're going to stand before God. The mga kautran, and the books are open. And another books was open. And whosoever was not written in the book of life was cast into the lake of fire. And someday, mga kauturan, ini mga tao, I can remember the time, ini mga senador na nagkalamatay, mga kauturan, ito is come to my mind, wow, kaluoy, kaya nga man, that's why, I made a laba, hid na ako nga comments about Pacquiao. Dinpadala na ko, I hope everybody could read it. Sila kung money, as far as his moral life is concerned, sila kung sila, probably is good there. Probably he is generous. But the sad thing is, sila kung money is not a Christian. He's a novice. He cannot even teach the Bible.
Bible. I cannot find anything in his life that they say that the provision of Russia. Why? Because a real person will come out from among them. Sige, dami-dami ko versikulo, pinamutan ko. Ha? Kaya nagsiling ko, man, this is a challenge to you. You really say, come out from the Catholic religion. And don't be afraid to proclaim your faith. Amen? Mga katulad, ang tao matutulog ng luwas, hindi ka madong pagsiling. I don't believe in idolatry. Amen? Kusiling ka luwas ka, na yun ay mong cross plastic. Ha? Masiling kayo na Christian and then nagawin ka sa scapula. Nagsiling kayo na Christian and then you bow to idols. Mga kauturan, a real Christian will only worship the real God. Amen? It is sad. Nga kung nabiharang ka ni tao mag-profess ka nga kamalon sa Biblia, tungod may kwarta, patihan tayo. Ha? Meron yung tao yan ay imitari lang, nagawali sa pulong sa Diyos, and what he is preaching is in the Bible. Di mo ba ating tao? Why? Ikago mo. Wala mo ni kwarta. Pero kung may kwarta yan, lagpot tao yan. Ha? Dayawang tanan na pagdayaw, arak. Mga kauturan, si Kristo yaw ay tugindayaw, gitpalansang hikayan, tanan na pagtamay, hoy, para sa ilang impostor, para sa ilang false prophet, tanan na pagpatuya. But God proved that it was real on the third day. He rose again. Ha? Even the centurion was watching and telling that truly, this man is the Son of God. Ano ginawa mo sa mga religious leaders? Sa ikatatlo na panood siya, ang bato niya, ang bato na abri, kaya nagwa, kaya mga soldado na nagbantay, nagtalatumba, you read the last portion of the four Gospels. Ano ginawa sa mga religious leaders, ang mga pare, ginbayaran nila ang mga soldado. Kaya nagsiling kung may mamangkot sa inyo, nga tinuod bala na si Kristo na panaw, siya nyo, hindi tinuod, tintawat ang yalawas, kaya bayaran sila sa mga pare. Yun ay yung Bible! Ha? And that is what the priests are doing today. Amen? Deceiving people. Ano ginagawin sa lukay? Paano inanagamanan ang lukay? Naikutan mo sa pirtahan sa balay, ting-ting, tanan-tanan. Ano ginagawin sa lukay? Don't you know that the power of God, ang gawin niya sa Diyos mo? And you will become powerful also if you have Christ in your heart. The power to witness, the power to become sin, and the power mga kauturan to serve God. Libuton mo man nag-ibos, alam mo ba, pati ka ibos, diba? Ano ka ibos mo? Hindi lang kay cross, may ibos, o pati ibos, gamanan, ha? Kung gamanan ang lugar, bakit mo kaya nakaswag sila? Ha? So na magduduman naman sa tinira, bukat ng lukay mo, damang cross ka. Pagka mo na, dagandagan kami mga sunoy. Kagdino, patikana tayo mo na, ha? At hindi ka, pagpaulit mo, damo mga nyo, ha? Ihatag naman kay sa kapati sila yan. Nagamhanan ina, mga kauturan. Pasal ang Biblia na para hindi ka matayaan. You read the Bible so that you will not be deceived with somebody. If not for Calvary, mga kauturan, I am living, you are living a life of uncertainty. Right? Kasi kung that means, ang magsalita uncertainty, that means no assurance, no hope, no peace, no joy, huh? No direction. You are living a life of masiling natin yung mga kauturan,
unsure, unwise, unconsidered. Well, living a life of uncertainty. Now the question is, uncertain about what? There are three things. Number one, destiny. Magsiling ka destiny, iya padulungan. Kung dili tungod sa hinhimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, we are uncertain of our destiny. Amen? Muna pamangkutong ka, panalitan, napatay ka, kasiguro ka bala, palawit mo ka lang, 100%, wala pagkondonuha, ano siling mo? Uy, sumpa ko, uy. Or you will be honest, ina ka magsiling ka waay. Then the surveyor will say, okay, now through the Bible, kaysa una, naman ko sina. Now through the Bible, I can show you how you can be sure. Paano ka mga siguro nga kung mapatay ka, palangit ang imong kalan. Mga kautuan, that is what you are going to do. If you are a soul winner, you have to ask somebody let us aside. Number one, our religion. Kaya nagkatog di sa imo, hindi tungod sa religion, nagkatog di sa imo because I want to tell you that there is hope for you. That when you die, heaven is your home. Di naman na pag-rumana, religion, it does not touch religion. The question is, do you believe the Bible? Pag sila niya, yes, okay. Salamat, kinagato ko sa Biblia, na mamangkot ko sa imo. Panalitan, magkabot, ang kamatay sa imo, sa gusto tayo sa hindi, posibleng kamatayan magkabot sa aton, posibleng magkabot sa imo, posibleng magkabot sa sino tao. Manggalan ng imo, tigulang, upon hubin. Now, let us be personal, mamangkot ko sa imo. Panalitan, patay ka, suko, huwag ka magkipalayo. Sigurado ka bala, 100% langit ang kulihan. Pag siling niya wala, siganon sa dahil na ako sa una kung magsina. At salamat, somebody lead me to Christ. May nagsugit sa akin, pahagi sa Biblia, i-share ko sa mo, paano ka masiguro? Give me 5 minutes or 7 minutes. Kung may pamangkot ka, patapusan lang ko anay. Then I will let you ask. Then you start opening your Bible. You start with the Roman road. You start with Romans 3:23. Nga ginapahintindi mo sa iya, nagsiyang makasala. Ang mga kasulatan na kasiling, sanglit ang tanan at makasala. Kagawatan sa imaya sa Diyos. Buat silingon ang realidad. Nga ikaw yung makasasala. And this is the reason na ikaw kung mapatay kita, pempino na ito ka lang. Because of our sin. Pahintindi mo na. Mga gawin daw mga surwinners dito na ito. How to present the gospel. Amen? Dapat sa inyo yan, kanalakat nyo ay siguro. Pamangkoton mo ang tao. Kung nagsiling sa yes, nakasiguro ko. Pamangkot mo yung kadua. Paano po may nakasiguro ka? Paano man? Some people will answer tungod na baptizan ko. That is wrong. Tungod wala ko yung sala, samot. That is wrong. Tungod membro ko sa isa kang reliyon. That is wrong. Nobody can be sure of going to heaven kung mapatay siya. Mga kauturan, pagi sa reliyon, pagi sa binuhatan, pagi sa bautismo, pagi sa pagpamimbro. That is wrong. Mga kauturan, the assurance is only one, and that's the Lord Jesus Christ. Wala iban. That's why when you read Romans chapter 5, di-emphasize nila ni Apostol Pablo tanan through the blood of the Lord Jesus Christ, through Christ, through Christ, through Christ. Why, iban? That's why telling ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Why is that telling? But by religion. But by me. Mga kauturan, present the gospel clearly. I'm living a life of uncertainty. Nawag ka na siguro. Anong wala mo siguro? Ang imong destinasyon. Kung may ara pa, pinaka-importante na bagay nga dapat masiguro sa isa ka tao na nagkabuhi sa kalibutan ang iyang destinasyon. Paano masiguro? Ang Biblia. That is how simple it is. I-present mo ang pang-Bible. Ipaintindi mo, it starts with
the spiritual condition of man. Man is a sinner. Sa gusto mo sa hindi, batonon mo na sa hindi, akseptahan mo na sa hindi, ang realidad magkapabilin nga makasasala ka sa kabangan sa Diyos. That is our spiritual condition. Dahil kung magkasasala kita, nagkatubang kita sa isa na talagman. For the wages of sin is death. Whether you like it or not, ang sala mo bayaran mo, kakagbayad sa iyong sala. Kamatayon at antos dito sa impyerno, tugtog sa tutupan. Why? Bayad sa sala. But praise God, Romans 5:8. Amen? But God commended His love toward us in that wherein Jesus Christ died for us. That's the good news. Ako naman balita, nga dapat matalpangan sa tao, nga sa iyang pagkamakasasala, somebody paid for his sin. Amen? And that's our Jesus Christ. I remember the time in 1977, September 11, when somebody gave me to Christ. That was long time ago. September 11, 1977, ang tao na nag-lead sa akin sa Ginoo, why not? The last time that I knew, nga nabalan ako, he was in New Jersey. Kaya yung asawa nurse, siya engineer. Member ni Pastor Murillo sa Mansilingan. Wala na sila, di na namin sila makita. I have no communication with him. Ang pastor na nagbaptize sa akin, he's already in San Diego. Why not? But mga kauturan, the good thing is, ang tuod na produkto nila nagpabilin ka nagalagad sa Diyos. Ikaw na tutuod ka na siya, dapat pabilin ka. That was 1977. As I look back, 1977, now it's 2012. But praise God, I'm still preaching this message. Amen? Mga kauturan, uncertain about our destiny. Right kasiguruhan. Inilata si King Agrippa. You study Acts chapter 26. May time ka masawa nila kay Saysay natin. One time sa Apostol Pablo, he had the opportunity of facing atubang sa mga hari kag mga religious leaders kag ibang mga tao nga nagatubang siya. Why? Mga kauturan tungod kaya ginatusan siya sa sala na nagwali siya kaya ginadayaan ng tao, and as a result nagatubang siya sa ginatawag kamatayon. Pero siling sa Diyos siya, Paul, hindi ka mahadlok. Why? You are going to face this kind of people, kings, tanan, magatubang ka na, and you are going to proclaim my message. And Paul was standing kaginsay-say niya kay King Agrippa, sila niya, King Agrippa, kay Banuko na kay Banuka sa sinabutal. But I am so thankful that today, ditagaan kong pribileo, that I can tell you the things that I have been accused of. And then later on, in verse number 27, down to verse number 29, nagsiling si Apostol Pablo, King Agrippa, I know that you believe the prophets. And the Lord Jesus Christ is more than the prophet. Amen? Kaya nagsabat si Apostol si King Agrippa sa linya, Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Kaya nagsiling si Apostol Pablo, hindi lang kay ikaw, kung yung tanan nga nagpamati sa akon, kag ang tanan pagit nga magabati. Mga kauturan, amo na mong handom nga makadangat sila sa paghinulsog at pagkilala kay Kristo. Mga kauturan, King Agrippa was a religious man, but he was not a Christian. Damo karon mga tao religyoso, sincero sila marilayon, but they are facing mga kauturan the penalty of death. Amen? One that they're going to die and suffer in hell forever and forever. Why? Because what we have is religion without a relationship. Ang araw ay sa ilang reliyon, why sila relasyon kay Kristo? Tungod sa ilang reliyon, mga kauturan, they become proud. Because of the religion, mga kauturan, they become, nahimot sila, nilamag sila nga bugalon, kundi mga kauturan, nahimot silang persecutor,
kag-rejectors. Amen? Talaga na lang matawag ko ng reliyon? These are the people that will easily reject the message. These are the people that will easily forsake. Kag hindi yan, mati dito na nadalaya. May mga tao ganit, taga-mugtras, hindi mabatid. Why? Because they are being instructed na kung may maghatag sa inyo para saan, kag magsugit sa inyo sa pulong sa ilan na Biblia na, hindi nyo papatingin. Ha? And mga kauturan, that is what the devil wants them to do. Uncertainty. Uncertain about their destiny. King Agrippa, gagabuhi gaway kasiguruhan, kagsantang mga kauturan, mamati, asawa ya. She was truly convinced and addicted, but she was scared. Ha? Si King Agrippa ya, why saya sila Paul, almost got persuaded to the baptism. Then may siya namati liwa, he went away. And King Agrippa died unsaved. Amen? Judas died unsaved. The rich young ruler, ikaw na rich young ruler, may kwarta, manggaranon, pero may kulang. Nagtrupol siya, siyang padulungan, that's why naghimo siyang pamagi, kag nagkatto kay Kristo, kag nagdalagan ka magsilid siya. Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? What a beautiful question. But the sad thing, mga kauturan sa ginsay-say na ni Kristo, kung paano, he touched mga kauturan sa kasukuan, kag kasukuan hindi makalawa sa tao, then he touched mga kauturan, the most important thing, sila niya, one thing thou lackest. Anong kulang niya? And that is putting his faith in the Lord Jesus Christ. Karoon ka ng kulang sa tao mo, ang pagsalig o pagtuo sa ginhimo ni Kristo dito sa cross, sobrang nagwa kanimo katoy ka nakalikat, nga ginhimo niya sufficiente na, bastante na, and what you're going to do is to put your faith in the Lord Jesus Christ and the truth of everything. Ang kulang sa tao, kulang na ba? Ang kulang sa tao, kulang na pagsalig sa ginhimo ni Kristo. Na magsalig ka, di na magsalig sa akong reliyon, di ka magsalig sa akong binuhatan. Now I'm putting my faith, Lord, patawaran ko sa siling mabutang na imo na doon. Now I'm putting my faith in you. Di na batot ikaw na akong maluluwas. Come into my heart. Mga kauturan, then assurance. But as many as receive Him, to them give it power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Mga kauturan, right there and then, your destiny has been changed. Padulong ka sa impirno, karon hindi na. You are no longer on your way to hell, but you are already on your way to heaven. Why? 1977, 6 o'clock in the evening, when I accepted Christ, mga kauturan, there was joy that I cannot understand. There was peace, mga kauturan, na hindi mo maintindihan. And there was a desire, mga kauturan, na gusto mo na mahimo. Mula tugtog na say, mga kauturan, I was crying. Karoon niya, iba niya, may ka-13 lang nagbapon, may ka-14, wag niya ako magwas. Kaya iba niya nagbaton-baton lang, hindi magaling tinuod niya nagbaton. Kaya kung tinuod niya nagbaton, may resulta na. Muto ka magani sa series ng libutan, signboard lang. Pagkanto mo pa Bacolod, nagkanto ka sa terminal, ano binanta mo? Bacolod to stops. Then nagtungko ka, nagsaka kag nagtungko, believing in a series, mukanto sa Bacolod, mabiriya mo na o kung hindi, basta kay ikaw ya, ang gimbasa mo lang, Bacolod, na kaibalo ka pa Bacolod na, why is it klaro instruction sa Biblia, hindi ka matuo, kaya nga, balingat ka mo, kulang kayo, ignorante kayo mula na klaseng tao. Ang una na magkapabilin ka, ang tao subong, kahapos intoon, kabudlay, paintindihon. May mabaligya lang na maglibot-libot, lana, kamalungga, ang imo ng mga bukol, mag-ayo, mabakal kagit kay nga,
pangpaputi, panit, bakal ka sa mga hapon na likas, ha? O ibang padala pagpaputi, kag pagpapagwapa, kag pagpahubin, ha? Tanan nga mga komersyal siyang mata, huwag ka rin ka nakakita, fruit sila, pero nagbakal ka. Karon ang Biblia, klaro. Yan nagsiling ang balang kasulatan, he that believeth on him should not perish. And he that believeth not shall die. Hindi ka ang totoo sila. Sinulatan mo na sa tao, ala-ala magkanding. Ha? Ala-ala magkaramaw ang sulat sila. Gato mo tagaling, eskwila kita, tagal libro. Bakit ka ganda? Basahon ka. Oh. Basahon ka, gisunod naman ang amang procedure, pagpiling di blanks, yan silang naman lang. Kalau ng Biblia, hayat, this is the word of God. Why is it that many people will not believe? Why? Because Satan has blinded their mind. 2 Corinthians chapter 4. You go there. 2 Corinthians chapter 4. I'm about to close. Wow, isa lagi ka po ba? Ha? 2 Corinthians chapter 4. Look at verse number 3 and 4 and 5 and 6. Write that down. In whom the God, anong God? Capital letter D, small letter J. Small letter D, that is one of the title of Satan. Gitawag siya Beelzebub, gitawag siya Prince of Darkness, gitawag siya the ruling lion, diri sa 2 Corinthians chapter 4, gitawag siya the God of this world. In whom the God of this world, number 1, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath bright shine in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The God of this world hath blinded the mind. Sino nagbulag sa mga tao na nagtuon sa liputo? Ako rin mo siguran yung sumilan sa liputo, inasa mama ko ya, pero dito ang bukata mo. May Diyos, may liputo to si mama na sinunod sa plastic. Ibutangin sa tindahan, may kakang dimuinas, dapat mo pakal. May alaman na building sa rigla. Huwag na rabot ay mo rigla, palapit ka sa building sa rigla. May alaman sa Dominio, may alaman sa Vicente Ferrer, ang pamangkot kung sino silang pinuot sila, kasi sino gamhanan. Because God is not the author of confusion. Hindi ka din mag-confuse. Ha? Paano ka din mag-confuse? Read the Bible, read it. Amen? Dahil yung mga reliyon, di gusto magbasa, hindi sila gusto yung tao magbasa Bible, na at gusto makalaro. Iglesia, di ka magbasa ng Biblia. Ayaw mo magbasa ng pasuko. Ha? Kamuyag, aklo na yung Bible mo, magbasa-basa. Ha? Kasi nampaw ang Bible nyo sa inyo balay. Basaan nyo! One of the reasons why the church in Berea, paano mga church, mga Kristiyano sa Berea, mayo? The Bible tells us to search the Bible daily. Kung ang ginwali ni Pablo, tinuod ba ako nila? I like Christians, mga kauturan, who will read the Bible. I would like Christians, mga kauturan, hindi lang ka nagabasa, kung hindi lang ka meditate. Why? Gusto ka gamitin sa Diyos ko. Dahil mga Kristiyano, they're not reading the Bible. Saan binabasa nila? Facebook. Posting sila may tsura, di pa kung dito. Ha? Mga Facebook na yan, pati mga lalaki may mga Facebook po. Ha? Oh, pati babae may mga Facebook.
Huwag tayo magbasa ng Biblia, pagtungkol sa computer, ibot ka lang. Kailangan daw, dugay ka mo sa computer, aluranda siya, kulubo. Ha? Init na ang tungkuan. Biblia gani, pag-abri mo. Ha? Pag-abri mo sa Bible. Ha? Dito yun na tayo. Pag-abri mo sa Biblia. Ha? Dahil sila na ng Bible, di ko salamat. Amen. Ha? Huwag ka ba na? Pero sa mga hambang mga kauturan, terrible. Don't you know that God is a jealous God? Every time He watches you, you spend more time on things that is not beneficial. It will not help you. Magtutunta ka, during your trials, during sa imong adversity, tanan problema, tanan ginawa to, di ka palapit. Damo kayo problema, katungkol sa Facebook. Sabi na, katungkol na sa sumpi. Ang muna ko yung problema ka. Di ka magkatong may problema ka. Come to the Lord Jesus Christ. You come to the Bible. I want to get straight. I am weak. I want to get straight. Kami nasulit-sulit ko pinibasa Psalms and Proverbs. I have been through reading 1 Samuel from the book of Gideon. Now I am reading 1 Samuel. Tapos ko kagapon. Wow, terribly. What a beautiful lesson. You can get a lot of things. May problema ko na sa Facebook. Ano mapulig siya sa Facebook? Ano mapulig siya mo? Ha? Then, mahilig pa ka mo mag-post ang comment sa Facebook. Ang mga comment niyo ba, hindi pa scriptural. Nabasa mo lang according to philosopher Bulatoy. Kagibutan nila tayo sa inyong mga Facebook. Ha? Mga kauturan kauluya sa mga Kristiyano mag-post ang Facebook sa Facebook nila sa ilang mga friends. Kakangibuya mga kangibugan, hindi ka. Balance. God is a jealous God. Basa Biblia, then enjoy. Aral sa Facebook na, pero hindi palipakawat na ng oras-oras. Spend time reading. Get something from the Word of God. Why? Because it will give you strength. Huh? The Bible tells us, have blinded the minds of them which believe not. Kapan ang solution? Lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God should shine. Wow, what a blessing. What a blessing. Closing na, wala kang klase. The question is, what are you going to do? Pining, kamalungan mo, ang damo nag-drop out sa Hyles Anderson College during vacation. During vacation niya, damo mga estudyante sa Hyles Anderson College. Ang iba sila, di na magbalik. Ang iba sila, di na mag-alagad sa Diyos. Ang iba sila, balik sa kalimutan. Why? What are you going to do in this vacation? April and May. Ano yung muna sa April at Mayo? Young people, ibang sa inyo yan, hindi maghalong makanubyo ang deliver. Ibang sa inyo yan, hindi maghalong sa 2 ka bulan, maundan ka mo. Ha? Sa 2 ka bulan, mga kautan, posible, mabagslide ka. Why? Mga kautan, there is no, ha? Wala yung promisa sa mga tao na nagpalayo sa Diyos. Yung may aras sa ito. I hope and I pray in 2 ka bulan, nga April kag Mayo, gamiton nyo sa pag-alagad sa Diyos. If you have not been, in so many, go so many. If you have not been faithful in attending church
Dua ka bulan ni, iba na mo na yan. Ano magkatabo ng mga Kristyano? Rasunan, sako, damot trabaho, ha? Oo. Dengkibot ka, imong kabuhi. Malamala na sa magabot magluya, magbugnaw ka. Then pagkatapos, backslide ka, coming to church again, mga kauturan. Kabalo ka mo yung backslider? Ang mga tao, budlay, pamalingkod sa simbahan. Kung sila ni Pablo, to renew them again, to repentance, it's hard. Ang iba tao yan na kay balong na das kamaturan, kay balong sila masayid sila, kay balong sila yan sa unang atin si Bad. Mga kauturan, once they backslide, it is hard for them to go back to church. Damo na rason. Damo na rason. Amo na as much as possible, don't allow the devil to sidetrack you. Amen? Kung na-sidetrack mo ba? Muling time nga dapat busgon nyo ang inyong kabuhi sa espirituhalong na bukal. Ang muling time na dapat kamuya. Kanto ka simbahan, muling ka di. Anything that you can do. Upod ka sa mga disciple, so willing. Upod ka sa mga grupo na. Magamit ka lang. Nga naman mga katuran, ang mula lang pinakanamik at pinakamayo that you can gain strength. Amen? Spiritually. I'm living a life of uncertainty. Dapat mga tao, like kasiguruan, like King Agrippa, like the Richard ruler, like Herod, But thank God, mga kauturan, the Philippian jailer and his family, mga kauturan, nag-angkon sila kasiguruan because they invited the man of God, Paul and Silas, to their house after seeing the miracles of God. Amen? And the whole family got converted. The whole family got baptized. The whole family started serving God, and the joy of the Lord came to their house, came to their home. Kabalog ka sa ano lang matulog niya kalipay, magamot sa itong palibalay, kung makilala ka na tulos. Uncertain about what? Then I would just like to finish. Number 2, uncertain about our desire. Uncertain about our desire. If not for Calvary, wala siguro para natutuhando. Ang question na, very simple. Anong importante para sa iyo? What is really important to you? Kaya kung isa ka butang, wala importante sa iyo, wala ginahando mo. Di ba? Hoy! Amen? Ang isa ka butang na ginahando mo, ang mga butang importante para sa iyo. Like for example, hando mo na ginahando diya. Hando mo lagi menu dia, ako na trabaho, ako lagi mga fokus mo. Mula kanan, kaulihan mo sa sino, ha? Mula ka kalubay, nga bisa tingin, sablay, ha? Uncertain about what? About our desire. What or which is more important to us? Kung ibutang diri si Kristo, sa atong tuo, ari di ang mga butang sa sining kalibutan, diin ang mas bukat para sa iyo. Stay! Anong ari kay Kristo Jesus? Number 1, Bible. Number 2, worship. Number 3, soul winning. Number 4, prayer. Number 5, mga kauturan, choir. If you remember the choir. Ano ba hari ni giving? Tanan, kung hari ni kay Christ, ano matutang hari sa iya? Dahil pamangkutun pa ka, dili sa pihak. Kailangan na butang sa kalibutan. Number 1, sports. Number 2, studies. Work. Ano pa? Barkada, friends. Imo mga kalibutan ng pleasures, di mas bukat sa imo. Bukat kaya si Kristo, siya ginayhan ang mabayaw sa kamoy mo, siya ginayhan ang sundon mo, o kung ang mabutang sa iyong kalibutan. Sometimes, ang mga abyan ng bilibid, ang pagkagano sa iyo. Importante nga ako namingay, importante nga ako namigo, Simbaya makahulat na yan. Si Kristo makahulat na. He can wait until I reach the age of 50. Christ can wait until I reach the age of 40. Mga kauturan, there
the promise of tomorrow, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day will bring forth. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. There is no promise of tomorrow. Huh? It might be tonight, one of us will die. It might be within this week, within 2 months ka bakasyon, basi mabakahan, babatihan ka lang, pastor, si Tuan, wala na siya hindi sa eskwela, kaya nga, gulpi natin malatiyan, at pirit niyang mata, napatay na yun. Ha? Gusto nga na rin siya nag-graduate, pastor. Nagtirit niyang mata, nag-ipot, puting mata, nagwala, wala na yun ito, puting na lang. Dahil nagbuka lang yan na baba, may nagaguluwa ng mga mugo, ha? Mga bala, wow, that is how suddenly life becomes death. Kung nag-life yung pagupod kasi mong barkada, nag-inom-inom ka mo, kaya wala sila magkakita, ang iyong mga barkada may kopya, may kontra, pagkatapos may nagmaoy, kaya nagdalag mga ispading, kaya pagkatapos kaya labo-labo ka mo, gipulot ka lang. Dahil, kamu liog ha? O kung nakupog ka mo kaya naglalagaw, nakupog ka na mga babae, nag-drive motor, naglagaw na pangguan sa pison. Kada mo mga mga pison pa rin. Daso na mapakan, piyapi, di pala lang. That is how suddenly life becomes death. Hindi mo na magkabulong at tos fraternity. Mga parents excited that their sons and their daughters will be marching. Ha? Kung may harap pa pinag-exciting event sa kabuhi sa mga ginikanan, nga ilang mga kabataan mag-graduate and they're excited, balik yung baboy, balik yung karamaw. Hindi nila. Ha? Para lang mga gasto, lipay ginikanan, graduate. Then hingga na balaan, hindi ka marcha na incomplete. Hindi ka marcha kay failure of all the subject na pinuran, PE pa yun. Tuting mulay kung galing mo, PE, failure ka ba? Ha? May tani ko na failure ka sa programming? Kaya may rason pa, PE, failure ka? Dahil English, pag-failure ka pag-it's English. Kaya bisang kitampa ka na sa naon, hindi ka na na talo. Mga kauturan, which is more important to you, uncertain about your desire. Para magutang ka, tanong hando mo sa kamuhin mo, ang buta, kami yung natin ko. Dinaintindihan ng handog. Pero si David, he was so simple. Sila niya, my desire is to be a doorkeeper in the house of my God. Paul's desire is to see souls saved and baptized. Peter's desire is to be excited of the Lord's coming. Ikaw na anong handog mo out? Ha? Uncertain about your desire. Mga kauturan, why? Uncertain ka sa handog. Two things that we have in our course. Double-mindedness. Double-mindedness. A double-minded man is unstable in all his ways. Double-minded. Mano ka ginaw? Pagkaganin mo, mano ka? Anong handog mo? Delight thyself in the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Amen? Alam mo, ang buta, di pa ko ka-decide. Why? May nangunahuna kami man. Double-minded. Double-mindedness. Nga double-minded ka, resulta ng double-mindedness ano? Ha? When you are double-minded, the result will be four things. Number one. Ha? You'll become worldly. Your desire is worldly. Kalibutan nun. Ang mga Kristiyanon, hindi magapalayo karagan sa Diyos mo.
Muna frustrated ko sa mga people, disappointed ko sa mga people, makita ko dugay na kuliyo ng ganit. Ngayon, nagka-worldly man yung mga lifestyles ng mga people. You've been hearing me Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. May mga Biblia ka mo, why is it that your desire is worldly? Why na masito niya? Your desire is worldly. That's why, look at the way you dress. How do you know? Or how can I know that I'm worldly? Look at your look at yourself. The way you dress. You follow the lifestyle of this world. Yung pamatigay mo ay, how do I know that I am worldly? Simple lang na tayo. Look at yourself in the mirror. And look at the people. And look at the world. How do you dress? Huh? How do you dress? Kapano ka mo, mga ansig ka mga tao, mga babae? Nga gabayo na sila yung siksi, kay dugo, kapakita, because they want to attract somebody. Ha? Ang Kristoano, hindi naman na kinalan, mag-attract pa. Nga. Ginawa na yan kapadala. Ha? Hindi na kinalan, mga in-attracted ka sa kalimutan. Sila yung sulatan, kita na yan, kita, pero to this world. Tayo na lang tayo, nagbutang na ng bayo, nagpapurgal mo, kasaasa niya bayo, paggaw, ha? Praise the Lord. Hindi mo kayo nagpagda, pagtuwan mo, kitao na yung mga, ha? Igut-igutan, kalaway kayo, ha? Oh. Mga kapatid, sometimes, why mo naman kita? Your desire is worldly. That's why you want to follow the lifestyle of this world. Pakahi ka mo bayo, kato ka mo sa sastre. Na walang standard. Kakitaan mo lang sa comics, sa comics, ano na, ha? Ang walang sundro mo. Oh, walang sundro mo. Ano ang style? Inangapatin with footdeck, ha? Labad din yung footdeck, ha? Mga kauturan, may standard mo ng ginoo. Ito mo sa kayo, may standard ng ginoo mo. Bayo ko sa to, muna na natin na yung uniform ni SAS, lagbang na, yung mga babae kita na pag-release, kita na yung pinaan, mura sila makromo, ha? Kapag ka mga babae, kung po ang mong palda, eskwila ka, ang tawag sa iyo, hindi estudyante, ano ka? Promo, girl. Hindi po ka makromo, hindi mo tama yan. Dapat sa iyo, pahamad sa pamulot, ha? That's right. Your desire is worldly. Secondly, your desire is wicked. When you will become worldly, your desire will be wicked. Amen? Hello? Muna, siguro mga luyag siya ay kapilik. Bisa ng deliver, okay. Wala ay standard because your desire is wicked. Number 3, your desire is worthless. Hindi na mo worthless? Lagi pulos. Mula ibatsa inyo ha, mahal ng tiguang mo, bisa batsa basta dako ha? Mahal na galing ng matay tiguang, nauna ka na patay tiguang, ha? Mahuwi ka kayo, ha? Kaya matiguang, hunit mo na ka po Ang mo handong tiguang, imong pamanahon, kaya dali mamatay, nauna ka na patay. Liso ito nila ng mga ha? So nila mga nagtiguan gulo, dali nila mamatay, karoon ka tiguan, gulo na tiguan. Una pa ka namatay ng tiguan. Worthless yung mga handong. Worthless, waging pulos. Our desire should be, as I close, pamate, write this down. Our desire should be in line. In line with the will of God and the principles of the Bible. Our desire should be in line with the will of God and the principles of the Bible. Wow! No more sorrow. Muna iban.
Salamat ka, madaling ka, oh, I thank the Lord. I married the right woman. Amen? Salamat ko. Ay, kamo kay balo, hindi tanan, mga minyo, kalipay, salamat. Oh, pasalamat ka, yes, thank you, Lord, for giving you my wife. Ha? May mga pamilya subong, ang ilang panimalay, impirno na nadaan, kinipas kalibutan. I hope and I pray that let us not allow Satan to destroy our future, our life, our children, and our job. Tandaan niyo rin kayo, if not for Calvary, I'm living a life of uncertainty. Doon pa rin yung nagasalong ka sa tubig na lubog, hindi mo makita. Nga sa dalawang galing may bato, abin mo dalong, paglumpat mo, pagtunga mo, bukol ang agtal mo. Ha? Lubog. Abin mo dalong. Ha? Dapat rin sa sa luna, mga gagawin pa, maligo kami. Lumpat tayo, ikaw galing pa gano'n, sa salon. Ha? Isa may bato. Di ka makita, lubog mo. Kita yan. Sa una, at pinabuya mo na, di sa lalo lang, intrahanda. Pero na siguro. Pero kalau may Kristo na ta, mga kautran, it is like crystal clear. Amen? Pasalamat kita sila because God made it clear for us. Clear. Mulang salamat tayo na tungkol sa Kalbaryo, everything becomes clear. Amen? Mga muyot na, klaro ngayon, mag-alagat na, klaro, ang atong kalipay, klaro, ang atong padulungan, klaro, everything is clear. Amen? Pero sa wala kita sa Ginoo, living a life of uncertainty. Kamu mabisita namun, amunan kabuhin namun sa lugar. But praise God, somebody lead us to Christ. From a life of uncertainty, then God give us a life of certainty. Siguro na ta, anything happens to us, heaven is our home. Sigurado ta sa atong destinasyon. Sigurado ta sa atong handong. Amo na mga doktor na atong handong, it's always excite us. Amen? Now, kung desire niya niya, Lord, the building will be complete. This building will be filled up with people. Huh? I'm excited for it. Every day, kita mo excitement. Tara, pasalamat na pinisingan na. Pasalamat na pinisingan. Little by little, we're moving forward. Mga kauturan, ako na handong na ito. Naratong handong. Is to glorify the Lord. Nothing else. So, nari ka siningaga, yung handong may klaro. Committed to the Lord. Kung nari ka siningaga, huwag siguro mapatay ka langit yung purihan. Be saved today. Kung ikaw, tutod ka na saved, make a commitment with God that by His grace, you are going to go on, you are going to continue, you are going to be faithful, serving God until He comes. Amen? Pamay terus pagtindog paliw, kamay ng liknon, salamat kayo. Sa imo kayo, sa katutong, sa tanan ng butang, hindi mo sa mga kabuhi. Kahit sa siningaga, Lord, you know the hearts of your people. Ikaw na kay balo, sa mga bisita, I do not know kung sino sa ila, totoo, ginaginutso na nagbatong sa imo ilang manuluwas. Kapag po Diyos, hindi sa Maria, hindi sa Maglok, nawakan nila ikaw ilang manuluwas, kag sunod ikaw sa tuloy sa provision. Kagkaroon manyaga, you know the heart of your people. I do not know kung anong klaseng kabuhi mayara sila sa buhay, anong klaseng handong mayara sila. But Lord, if they're truly saved, sa siningaga, Lord, puligid, ng ilang destinasyon, sigurado ang ilang handong, masitol, inline sa inyong kabukod sila kabuhi, kag sa mga prinsipyo kamagita sa maraming kasulatan. At samtang nagagawa mo yung mata, speak with your hearts. In Jesus' name. Amen. Kaya magdugay sa invitasyon, Nimuyusa. If there is a desire in your heart for the Lord, commit it. Ano na ito, ng handong mo? But you need to come. Commit it to the Lord. I do not know. Kung ano handong mo siniraga, handong mo sa panimalay, handong mo sa iyong personal na kinabuhi, handong mo sa iyong trabaho, I don't know. Estudyante ka, karon niyaga, you need to promise the Lord that by His grace,
it's hard for us to come. Mula, magpalapit sa Diyos, wala natin kasing-kasing. Aton handog, hindi natin gusto ipatakaw sa Diyos. Kumusta panimalay mo? Kumusta ang spiritual life mo? Siningatan, just be honest with God. How is your spiritual life? Kumusta? Some of you have finished college. Some of you may be preparing for greater opportunities. Commit your life to the Lord. Lord, kabalog ka. Simple ang ginagawa sa Diyos sa atin, but it is true. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. What desire you have, God will give it. When you delight in the Lord. Sometimes sa simba tao, kalipay. Sometimes sa atag, kalipay. Sometimes sa alagan, kalipay. But the Bible is telling us, commit thy way unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Anong mga butang na nagtrubol sa imo? Anong mga butang na nagbalakad sa imo? Now today, make it a commitment to the Lord. Just be committed, and God will help you. Ano itong future na si Lord, wala tayo pa. Wala tayo pa talagaan ka. Tutura lang lang. Ang Diyos ay nagpapabayad, who knows? The best for you, the best for me. Kaya ikaw sila, recipient ka, wala na ka sa Diyos mo. Kula lagi sa imo, pag-play. You ask na, you have not because you ask na. Kaya kung mga ayaw naman, para na sa mga pagaliyo, that's why God did the answer. Ha? Kaya ikatrabaho, humingi ka na sa partner. Lord, I want to be helped, I want to be a blessing. Sa wala ko. Balaan, hingit ko na Diyos. Salamat. Kaya sa siningaga, ikaw gano'n nagpahinuna. Sa siningatiyon, sa pupulong. Kapag pa magtupay ni, sa eksakto. Nga tagikuson, siksiro. Kag may pag-igugma. Kag may handog. Kag mag-alaga nila sa iyong magdalika. Lord, you know the hearts of your people, especially those that are in the front right now. There is altar. Kita mo yung tagikuson, mahuna kasi. Nakapagkampo. Ikaw ginawa mag-bless sa kagsa desisyon. Nabatianin mo ang pangamuyo. Kapag pa Lord, ikaw git, magasangkap sa mga tawag, especially sinigwa kabulan ng bakasyon, kabay ka. Wala sa iyong people na magbalik sa kalibutan. Wala sa iyong people na magbasay. Wala sa iyong people o kung membro o kung adult o kung anybody in the church na magbalik sa kalibutan, nila ka mo magpa, kung di ka mag-preserve, mag-protect, kaya magamit sila sa pamagi. I-bless mo ka mo sa mga katawan, help them to become strong, ipahiluna, those that are preparing for examination. The Lord has made to pass, because this is a testimony of your love, your grace, your power, and your blessing. Continue to strengthen and increase the faith of your people. Help us, Lord, in the revealing service, especially those na nagbalaton, nagpagsunod siya sa tabing sa baptis. Bless the decision of God in Jesus' name. Amen. God bless you. Kung wala nyo lang yung mga sangko, nag-aabak sa atang yung